Ang maraming mata ni Pinang. Noong unang panahon, may mag-inang nakatira sa isang tahimik at malayong puok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang bugtong na anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang anak, kaya lumaki si Pinang na sanay na laging may gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Araw-araw, sinusubukan ni Aling Rosa na turuan si Pinang ng mga simpleng gawaing bahay. Pagluluto, pag-aayos, at paghahanap ng mga gamit. Ngunit madalas sabihin ni Pinang na kaya na niya ang lahat. Dahil dito, hindi niya sineryoso ang mga aral ng ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi makabangon. Kinailangan ni Pinang na tumulong. Sinubukan niyang magluto ng lugaw, ngulit napabayaan niya ito dahil sa paglalaro. Nasunog ang pagkain at doon niya unti-unting nauunawaan na hindi pala ganoon kadali ang mga gawaing bahay. Habang tumatagal ang sakit ng kanyang ina, napilitan si Pinang na siya ang kumilos sa bahay. Ngulit sa bawat gawain, lagi siyang may hinahanap, posporo, sandok, o iba pang gamit. Paulit-ulit siyang nagtatanong sa kanyang ina sa halip na magsikap na hanapin at alamin kung saan inilalagay ang mga ito. Isang araw, dahil sa pagod at yamot, nasabi ni Aling Rosa ang mga salitang hindi niya sinasadyang makasakit. Naisip niya na sana ay magkaroon si Pinang ng maraming mata upang makita ang lahat ng bagay at hindi na siya tanong ng tanong. Natahimik si Pinang. Napagtanto niyang kailangan niyang matutong tumayo sa sariling paa. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang kanyang hinahanap at upang patunayan sa sarili na kaya niyang matuto. Ngunit nang sumapit ang gabi, hindi na nakabalik si Pinang. Labis ang pag-aalala ni Aling Rosa. Hinanap niya ang anak sa mga kapitbahay at sa paligid, ngunit tila naglaho ito. Paglipas ng mga araw, may tumubong kakaibang halaman sa kanilang bakuran. Inalagaan ito ni Aling Rosa hanggang sa magbunga. Namangha siya nang makita ang bunga, hugis ulo at napapalibutan ng maraming tila mata. Naalala niya ang kanyang mga salita at napaluha. Doon niya nauunawaan ang kahalagahan ng maingat na pananalita at ng pagtitiyagang magturo. Tinawag niya ang bunga na Pinang bilang alaala ng kanyang anak. Sa paglipas ng panahon, ito'y nakilala bilang Pinya. Mula sa kwento ni Pinang, matututunan ng bawat bata na ang pagiging responsable at ang pakikinig sa magulang ay mahalagang hakbang sa paglaki. Ang bawat aral na natutunan ng maaga ay magiging gabay upang maging matatag, masipag at handa sa anumang hamon ng buhay.